Di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Purihin po ang Diyos. Glory to God. Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Meron pang mga bakante dito, doon po sa mga nakatayo, yung pong second row ay meron pong upuan. Ano po? Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanya pong provision, sa bawat isa po sa atin at sa church po ng Diyos. Ano po? Salamat sa Diyos, meron po tayong bagong install na 3 horsepower na Daikin dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ayaw po nila, malamig po banda dito. Kasi dati dyan, malamig na ng konti, pero dito, So, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon
Sa general fund po yan. Meron pang two gives. Ano po? Ang worth po niyan ay 70,700 po. Pero magpo-provide po ang Panginoon. Noon po, naisip ko, nangangarap tayo, sabi ko noon, na ito po hindi ba ganon hindi pa nakapintura, wala pong mga pintana, walang pintuan. Tapos sabi natin, nakikita natin that someday maraming mga sasakyan dyan na, di po ba, na-announce natin noon. Tapos, nasabi rin natin na darating ang panahon, lahat tayo, kung gusto nating mag-jacket o mag-Americana, kahit summer, ano po. And the Lord is good, ano? At naniniwala po ako na tayo patuloy na pagpapalain ng Panginoon as we continue to be faithful to God in our giving. Ano po? Salamat po. Ako naman ay naniniwala that the Lord will, as we give, the Lord will bless us in return. Give, sabi po, it will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out into your lap. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Luke chapter 4. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Hallelujah, Lord. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Lord, we pray that the Holy Spirit will move in the hearts of your people. Panginoon, we do not deserve your grace and love. Pero Panginoon, you have given it to us, Lord God. Salamat po. Nihiling namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Lord, hipuin mo ang aming mga puso at ikaw ang magsalita sa pamagitan ng mensahe, Panginoon, ngayong umaga. Lord, we continue to expect great and mighty things from you. We pray, O God, that you open our hearts and our minds as we expect, Lord God, that you will give us message this morning. We honor you and we thank you, Lord, is what we pray in Jesus' name. Si David po, siya ay inanoint ng Diyos to be the second king. Inanoint ni Samuel, anoint ng Diyos through Samuel to be the second king of Israel. Po. And when he was anointed, he will never be the same again. Ang sabi po doon sa 1 Samuel chapter 16, I think it's in verse 13. Ito po nung inanoint po ni Samuel. Of course, ito po ay utos ng Panginoon kay Samuel na i-anoint po si David doon sa dahil po si Saul ay sabi ng Lord, I have rejected him as king. Hindi po ni-reject as a person, hindi po ni-reject para hindi siya magkaroon ng kaligtasan, pero ni-reject siya as king. At sabi po ng Panginoon kay Samuel, you anoint one of the sons of Jesse.
At yung pong istorya ay makikita natin, lahat po magbuod sa panganay. Ano po? Ilan silang magkakapatid na lalaki? Parang nasa 8. Dumating yung panganay at ang sabi po ni Samuel sa kanyang sarili, ito na ang pinili ng Diyos. He thought na yun ang pinili ng Diyos dahil siya ay mataas, makisig, marahil maganda yung kanyang pag-present nung kanyang sarili, pero hindi po yon ang pinili ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan, sabi po ni Samuel, kay Jess, sabi niya, wala ka na bang anak? Na lalaki? When all David's brothers were in line for promotion, wala po siya. Ang sabi po ni Jess kay Samuel, meron pa, nandun siya sa bukid, he's tending the sheep. Ang sabi po ni Samuel kay Jess, tawagin mo. Nung po dumating siya, ang sabi ng Lord kay Samuel, anoint the boy. He was just a boy. Ang sabi po dito sa verse 12, nung dumating na po si David, sabi, so he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. When he was anointed, the Spirit came powerfully. He will never be the same again. Pag sinabi nating anointed, ginagawa po nila, they pour out oil, pero it means that he was chosen by God. At ibig sabihin po ng anointed, chosen in will be used for God's purpose and for the glory of God. Si Jesus ay ang anointed one. Amen po ba? Pag sinabing anointed, the anointed one, ang ibig sabihin, siya po ang chosen one, siya po ang Messiah. Kung babalikan po natin ang Luke chapter 4, the scroll was given to Jesus Christ. It was handed. Nandun po sila sa setting na mag-worship, parang setting po ng mga male Jews. At sila ay sasamba, yung kanilang pagsamba, meron silang word, babasahin. Kagaya, ang ginagawa po natin. And sa verse 17, ang sabi po, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. So the scroll was handed and nandun po siya sa book of Isaiah. Ang katotohanan po dyan ay, yan po ay nasa Isaiah 61 verses 1 and 2. Nung binasa ni Jesus Christ. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Actually, may putol po yan. Putol yan kasi dun sa Isaiah 61 verses 1 and 2, mayroong sinasabi patungkol po sa vengeance. Ano po? Tingnan natin. Yung hindi po binanggit ni Jesus na sa Isaiah 61 verses 1 and 2, ang hindi po binanggit ay ang "and the day of vengeance of our God." Mamaya po tingnan natin bakit hindi po binanggit.
Ang maganda po dito ay yung verse 21, 4:21. Luke 4:21. Ang sabi po, He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Sinasabi ni Jesus Christ na the Spirit of the Sovereign Lord is on me. The Lord anointed me to proclaim good news to the poor. Lahat po ng binanggit po sa verses 1 and 2, except doon sa last verse, or last part ng verse 2, sabi ni Jesus, "Today, the scripture is fulfilled in your hearing." Meaning, He is anointed by God. He will proclaim good news. Lahat po ng binanggit po dyan. He is the anointed one. And sabi niya, this scripture is fulfilled in your hearing. Kagaya po ng Diyos. Of course, hindi natin kagaya ang tawag ng Panginoon. Pero sabi niya ay dapat tayo ay sumunod sa Kanya. At sa ating pagsunod sa Diyos ay tayo po ay mga pinili rin ng Diyos. We are chosen by God para gawin po ang Kanyang kalooban at i-proclaim ang mabuting balita ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang pagliligtas. Ay, Pastor, saan naman verse mo napulot yan? Na tayo rin ay mga pinili ng Diyos. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 2, verse 9. At ang sinasabi po ni Peter, ang sabi niya, but we are a chosen people. We are chosen. We are a chosen people. We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. You are chosen. Praise God. Maliwanag po ang salita ng Diyos. And as chosen people of God and anointed by the Holy Spirit in our time, sa ating panahon, we will experience empowerment, we will experience restoration, and we will experience the favor of God. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang mensahe po, ang pamagat niya, anointed of God. Now, as chosen people and anointed po ng Holy Spirit in our time, ang sabi po dyan sa verse 18, yung first part, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Si Jesus po yan. Kasi sabi niya sa verse 21, the scripture is fulfilled in your hearing. Ulit-ulit. Si Jesus po, yan. He has anointed me. So the Lord Jesus is anointed. Jesus was empowered by the Holy Spirit upang fulfill po niya ang divine mission. Ano po ang mission? Ang mission po ay iligtas tayo. Dati nga pong nababanggit yung quotation na He came not to live but to die. Kasi ang mission po niya ay mamatay. Mahirap yung mission na yun. Pero yun mo, alam mo, mission mo, mamatay ka. That is His divine mission. At ang authority po, His authority to preach. Nag-preach ba siya? Nag-preach. Nagpagaling ba siya? Healing, and He came, He delivered the message of God. Yung pong authority ito, pangangaral, pagpapagaling, at pag-deliver doon po sa kasalanan ng bawat isa po sa atin came from the Lord. Hindi po gumawa ang Panginoon apart from the will of God. Lahat ay nandun po sa kalooban ng Diyos. Gumagawa siya, nagpapagaling siya, lahat po ang ginagawa niya ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po, ang sabi po ng ng John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and
finish His work. At ginagawa po niya yan because He was empowered by the Spirit. When He lived po dito po sa mundong ito, He relied on and was empowered by the Holy Spirit all the time na siya po ay nandirito. Kagaya po natin siya. Ano po, ang mga temptations na dinaranas po natin, yung mga paghihirap natin, at higit pa yung naranasan po na temptation ng Panginoon. Pero sabi po ng salita ng Diyos ay, He did not sin. Ano po? He did not sin. At makikita po natin that Jesus is always full of the Holy Spirit. Luke chapter 4 verse 1, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Holy Spirit in the wilderness. He depended on the Holy Spirit. He sees to it na he is empowered by the Holy Spirit. Ano po? Now, kung ang Panginoong Jesus, all of His life, 33 years dito, He relied on the Holy Spirit and He lived His life empowered by the Holy Spirit. It is imperative na tayo rin po ay mag-rely at pagsumikapan, hanapin ang kalooban ng Diyos, at hilingin ang empowerment ng Holy Spirit upang tayo po ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. I will quote yung pong, the Christian life is not a hard life. It is an impossible life. We cannot go on na tayo po ay magpapatuloy sa ating Christian life without the help of the Holy Spirit, without our reliance on the Holy Spirit, without the empowerment of the Holy Spirit in our lives. Hindi kaya. Hindi natin kakayanin. As Christians, kung gusto po natin ma-accomplish ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, it is through the strength that God gives us. Because we cannot accomplish God's work in our own strength. Hindi po kaya. Mabigyan lang natin ng isang yung bang makasingit lang ng konti ang kalaban, ay sisirain niya yung buhay natin. The thief comes to steal, kill, and destroy. We must be filled and be led by the Holy Spirit to fulfill our calling. Si David po, balikan natin si David. Si David, when he was anointed, dun po sa 1 Samuel chapter 16, verse 13, maliwanag po ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Now, kung sa susunod pong chapter, kasi 16 ito, inanoint siya sa chapter 16, sa 1 Samuel 17, ano pong makikita natin? Sa 1 Samuel chapter 17, makikita po natin na siya ay inutos ng kanyang tatay, si Jesse, na siya po ay pumunta doon sa battlefield, na kung saan nandun po ang kanyang mga kapatid, mga sundalo, mga kapatid niya. At ang utos ng tatay niya ay magdala ka ng pagkain sa iyong mga kapatid. Kung taga-conception po yan, baka nagdala si David ng longganisa at saka tusino.
doon sa kanyang mga kapatid. At sabi niya, ito dalhin mo rin sa kanilang commander. Doon sa leader nila. Dalhin mo rin ito sa kanilang commander. Siguro, para hindi ilagay doon sa front line ng mga anak ko. Hindi, pero sabi niya, bigyan mo rin ang commander nila. You read. Pero nung nandun na po si David, pagkatapos niyang maibigay doon po sa namamahala ng mga gamit, pagkain, nung maibigay niya, eksakto, naghahamon po si Goliath. Tapos ang sabi ni David, bakit walang gustong lumaban dito? Paano mayroong lalaban? 9 feet siya. At ang description po ni Saul sa kanya, nung lumapit po si David kay Saul, sasabihin niya akong lalaban. Ang description ni Saul kay Goliath, ang sabi niya, he was a warrior all his life and you're just a boy. Parang sinasabi ni Saul, paano mo lalabanin yan? Pero huwag natin kakalimutan ang 1 Samuel 16, verse 13. But he was anointed by God and he will never be the same again. Ano po? He will never be the same again. Ang sabi niya, ako ang lalaban. Ang sabi nga po ni Saul sa kanya, kasi inarap siya, walang gustong lumaban eh. Nung sinabi po na mayroong lalaban at siya, nung inarap siya kay Saul, sabi niya, you're just a boy. And he was a warrior all his life. Ang sabi po ni David, di ba alam natin, sabi na David, O King, sabi niya, ako po ay pastol. Kapag ang aking mga tupa ay kinukuha ng mga leon at ng mga oso, inahabol ko ang mga leon at mga oso at nilalabanan ko sila with my bare hands. Si Saul, wala namang gustong lumaban. Sabi niya, sige. Suot mo itong mga yung espada ko, dalhin mo yung Hindi nga kasya kay David eh. Si Saul mataas. Ang description po kay Saul ng Bible ay he's a head taller than all the Israelites. Siguro yung average height in his head taller. Pero may head taller siya. Nung tinry ni David yung mga ni Saul, hindi pwede. Pero meron siyang sling. Ano po? Ang sabi po ng 1 Samuel 16:13, and from that day on, the Spirit came powerfully upon David. Nilabanan po niya, di ba? Nung makita po ni Goliath si David, nakita niya, bata. Ang sabi niya, am I a dog? Bakit niyo ilalaban sa akin yan? Tapos pinagtawanan si David. Pero sabi ni David, you come to me with a javelin and a sword, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Sabi na pong David, sagli da kanturan, maragul ka. Wala po yun sa Biblia. Nano ko lang yun. Para sa isip siguro David, karagul mo, sagli da kanturan. At nangyari nga yun, di ba? Minsan lang. Sabi ko nga ako, pag ini-istorya ko ito, magtataka ka. Kung malakas talaga ang tirador, pagtirang gano'n ni David, dapat pag tinamaan niya sa ulo, yun, gaganon siya. Pero ang Bible po, pag sabi niya, pag tama dito ng bato, pasubsob siya. From that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David.
empowered by the Spirit. We can accomplish God's work by the power of the Spirit. Amen. Hindi po sa ating lakas. The Spirit of the Lord is on me. Pag nasain po natin yon, ng banal na Espiritu ay nasa ating mga buhay. Because He has anointed me. Tapos pangalawa po sabi, to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Ano pong klaseng ministry yan? It is a ministry of restoration. Ano po? A ministry of restoration. Ang mission po ng Panginoong Hesus is to restore man into a relationship with God. Bakit kailangan ng restoration? Ay nalayo po ang tao kasi nung magkasala po si Adam at saka po si Eve, ang sabi po ng Biblia, they were banished from the garden. Pinaalis doon. Ang first man po ay, ang nangyari ay, nahiwalay ang tao sa Diyos because of the sin of the first man, or because of what the first Adam did. Pero sabi po ng Biblia, mayroong second Adam, which is Jesus Christ, na ang gagawin po ay restore the relationship of man to God. And Jesus is to bring hope, bring healing, bring deliverance to those in need. Binanggit pong lahat dito po yan. Ano po? To proclaim good news to the poor. Ang ministry po ng Panginoong Yesus focused on restoring what was broken. Kung minsan ang broken po yung ating katawan, maraming mga karamdaman. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, but by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Yes, sometimes our body is broken. Pero ang Panginoon, talaga yung kanyang katawan ay broken. Ano po? Pero ang sabi niya, sa pamagitan ng kanyang mga latay, mga sugat, tayo po ay i-restore to health. Physical healing ay nandun po dun sa nakapaloob dun sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Emotionally, sometimes we're broken in our emotions. Marami yung mga dinaranas natin, ano po, na nagbibigay ng matinding emotional struggle po sa atin or pain emotionally. As long as we are here, mararanasan po natin yan. It's a fact of life. Hindi lang mga kabataan ng mga heartbroken. Kahit yung mga senior citizen. Kagaya ni Brother Ruping. Senior. God restores what's broken. Noon po, natatandaan ko, nag-preach ako tungkol sa, nakalimutan ko na ngayon yung naalala ko lang ngayon, yung talagang yung mga pottery, tapos binabasag talaga and nire-restore. Tapos yung mga pandikit ay nilalagyan ng ginto na pulbos. I forgot that. Mayroong term yun sa Hapon. Ang tao ay broken physically, emotionally, spiritually. Jesus came para restore po yan. Yung spiritual ay yung tayo muli ay ilapit sa Diyos.
Jesus, ano po, nire-restore tayo doon. At kung si Jesus, yun po ang kanyang ministry, hindi kaya tayo rin dapat ganon yung ating ministry? As chosen people of God. That our ministry, we are to engage in the ministry of restoration. Hindi po tayo yung mga tao na nagkokos ng brokenness ng ibang tao. Amen po ba? But we are engaged in the ministry of restoration. Paano naman tayo magkakaroon ng pag-engage doon po sa restoration ng isang tao? Restoration ng kanyang physical, emotion, and spiritual. Paano tayo ma-involve doon? You share the gospel to the poor. Ang sabi dito, to proclaim good news to the poor. Ano po ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay ang Diyos dumating, ang Panginoong Jesus upang i-restore tayo, i-restore ang relationship natin sa Panginoon. We are to engage in this ministry of restoration, share the gospel to the poor. Sino ba yung mga poor? Tayo. Ang poor ba dito, yung walang pambili ng bigas? Ang sabi po, share the gospel to the poor. Proclaim good news to the poor. Poor spiritually. Kailangan nating i-acknowledge ang need natin sa Diyos. Sapagkat kung hindi natin i-acknowledge ang ating pangangailangan sa Diyos, paano tayo ma-restore sa presensya ng Diyos? Share the gospel to the poor so that they will see their state and they come to God. Sasabihin po natin ng mabuting balita, ano po, para makita ng mga tao, makita ng mga mahal natin sa buhay, ano po, ang kanilang kalagayan, ng kanilang kalagayan ay poor. Ang kanilang kalagayan ay mangangailangan sa Diyos, nangangailangan sila ng Diyos, ng kanilang tagapagligtas. They need to see that. Kasi tayo, galing na tayo doon. We know, we have acknowledged that we are poor. We have acknowledged that we need God. At tayo ay lumapit sa Diyos. At sasabihin natin sa kanila that they need God also. Parehas natin sila na nangangailangan ng Diyos. We can never outgrow our need for God. Kaya sabihin na tayo, ilang taon na tayong mga mananampalataya? 40 years, 50 years. You need God. I need the Lord. Amen. We are to engage in the ministry of restoration. Ang sabi po, comfort the brokenhearted. We are all broken, sabi ko po kanina, and need the restoration that only Christ can bring. Ang sabi po dito, proclaim freedom for the prisoners. We are bound by sin. Tayo po ay nakakulong, tayo po ay in chains, in shackles. But the Lord brought us freedom. At ngayon, meron po tayo, by the grace of the Lord, by the help of the Holy Spirit, tayo ay pwedeng magtagumpay laban sa kasalanan. Ano po, ang kasalanan, sinira po niya ang ating buhay. And it brought chaos and weariness for our souls. Pagod tayo. Kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, parati tayong pagod ang isip natin. Ano po, malungkot tayo, mayroon tayong mga struggle sa loob. If we live in sin.
At ang kasalanan, sinira po niya ang buhay po natin. But praise the Lord, when we have given our lives to Christ, ang sabi po niya, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, I will give you rest." In Him we have rest. Dati pagod ang buhay natin. Wala tayo kay Kristo. Marami tayong mga kinatatakutan, mga kinakaharap na we worry a lot. Pero pinalaya tayo ng Panginoon. Alam po ninyo, ang ministering ito na binigay sa atin ng Panginoon, ang gagawin natin ay we share the good news. And as we share the good news, hindi po tayo ang magre-restore sa mga tao. We just point them to Christ. Si Kristo ang pwedeng magpalaya sa kanila. Si Kristo ang pwedeng heal ng mga broken hearts po nila. Just as we were healed by Christ. Kung hindi po tayo pinalaya ng Panginoon, palagay ko marami sa atin bitter sa buhay. Dahil sa mga nangyayari sa buhay po natin. Pero salamat po sa Diyos. Hindi po tayo naging bitter. We became better. Baka magkabaliktad yung isa ay a ministry of restoration. Hallelujah. Point them to Jesus Christ, and Jesus will take care of everything. He will heal their broken hearts, just as we have experienced healing from the Lord. Amen. Natutuwa po ba kayo doon? Amen. Praise God. We are anointed by God. Empowered by the Spirit. Sabi, He has anointed me. Tapos, a ministry of restoration. Tingnan mo lahat dito. Napakaganda kasi. Good news to the poor, freedom for the prisoners, sight for the blind. Freedom for the oppressed. Wow. Pangatlo po, yung verse 19, sabi niya, to proclaim the year of the Lord's favor. Now, kasama po sa verse 2 dyan, hindi po sinali ni Jesus Christ yung binasa niya doon po sa huling part ng verse 2. Ano po ang kasama dyan? Ito po yung verse 2 sa Isaiah 61. To proclaim the year of the Lord's favor in the day of vengeance of our God. Wala yung the day of vengeance. Praise God. Wala yung day of vengeance. Jesus proclaimed that the time of God's grace had arrived. Nandito ang biyaya ng Diyos. At yan po ay naranasan natin. Inoffer ng Panginoon ang kanyang biyaya. Inoffer ng Diyos ang kaligtasan. For it is by grace you have been saved through faith. He did not read the day of vengeance of our God. Now, ang tatanong, paano yung judgment? It is not that Jesus did not believe in divine judgment. Okay, what's my point? Ang point ko po ay there will be judgment. Ulitin ko po, it is not that Jesus did not believe in divine judgment. Ang Panginoong Jesus, He will certainly preach, He will certainly later preach on that subject ng judgment. Pero hindi niya binanggit po dito. Pero ang ministry po ng Panginoon would be an extension of His favor.
Extension po ng favor ng Diyos. It is not an extension of God's wrath. Grace. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. Wala po yung day of vengeance. Dahil the ministry would be an extension of God's favor. Binanggit po dyan yung the year of the Lord's favor. Sa verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor. Ang the year of the Lord's favor, that is in reference of the Jubilee. Ang Jubilee po ay nasa Biblia. Ang Jubilee po, ang ibig sabihin po nito ay yung pong si Moses, in the 50th year. Hindi ko po alam yung ano nila ng pag-start nila ng halimbawa kung tayo, di ba? 1, 2, 3. Pero sila, meron pong tinatawag na Jubilee at yung Jubilee na yan ay every 50 years. Ano ba ang nangyayari dyan? The year of the Lord's favor. Ano po? In the 50th year, o doon sa 50th year, it was designed to be a time when the slaves are released. Halimbawa, Israelita, ako. Tapos, doon po sa buhay ko, yung mga pangyayari sa buhay ko. At, wala ako, yung mga, halimbawa, nag-business ako, na-bankrupt ako. Wala na akong magawa sa buhay. Ano po? At ang pwede ko na lang gawin para mabuhay ako, magpa-slave. Magpa-slave ako, para mabuhay ako. Na, mabait naman yung mga masters. Na? On the 50th year, na ang Diyos, yung sinet up ng Lord na Jubilee, ako, na servant, ako na alipin, ako po ay papalayain. Walang mga conditions. Jubilee. Meron silang ganun. It was designed to be a time when slaves were released. When all your debts are discharged, milyon ng iyong utang, on the day of Jubilee, wala kang utang. Kung Israelita ka. It's a day of Jubilee. Ano po? The family farms, mga lupain, na naibenta mo dahil sa iyong pangangailangan, on the day of Jubilee, it will be returned to you. Di ba meron silang sila pong mga Israelita, yung mga 11 na tribes, meron silang mga lupa na binigay doon sa conquest of Promised Land. Babalik sa kanila yan. The day of Jubilee, the year of the Lord's favor. The family farms return to their original owners. Those things that were wrong would be set right in the year of the Lord's favor. Ang Israelita po, ganito ang panahon nila. In the year of the Lord's favor, we will be blessed and all our enemies ay mapaparusahan. Yun ang mindset nila. Pero si Jesus po, hindi na niya binanggit yung the day of vengeance. Dahil free sa lahat ang kanyang grace. Praise God. It is not for the Israelites only. It is also for the Gentiles like you and me. Ang grace ng Panginoon. Amen. Ang kanyang pagdating, ito po ay nag-signify po ng bagong era of salvation. Kasi mayroong pananaw na sa mga Israelita po, no? At
where the doors of heaven were open to all who would believe. And you believe. At dahil kayo po ay naniwala sa Panginoon, you have salvation. Hallelujah. Ini-extend po ng Panginoon ang kanyang biyaya at ang kanyang awa sa atin. He is extending His hand of favor. Maalala po ninyo yung John chapter 8 na preaching po natin, that He stooped down para ibigay po ang favor niya sa ating lahat. Wala pong kumbaga, lahat ay pwedeng lumapit. And praise God, we live in a time of God's favor, where salvation is freely offered. Nasa sa atin po. Pero nakakalungkot po, maraming nagre-reject sa Diyos, maraming nagre-reject doon po sa ina-offer ng Diyos na kaligtasan. Mas inisip po nila na, mas magaling pa kami sa Bible eh. Bakit ganito? Bakit ganyan? And they would challenge. They would challenge the one who gives the message, and they would challenge the message. But for us who believe, sabi po, for it is by grace you have been saved through faith. It is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Favor. Favor. And since ito po ay nadeklara sa atin at naranasan po natin ito, now is the time to share the good news. Now is the time to share the favor of God to our loved ones. Huwag po nating sayangin ang panahon. Ibahagi natin si Jesus and the salvation that He brings and the love na nandun po sa Kanya. Ano po? Invite po natin ang iba. Let us invite others to experience the grace of God while it is available. Matatapos po ba yan? Pag dumating na siya, o kaya kapag kinuha na tayo. Let us share Jesus. Let us invite others so that they experience the grace of God while it is available. Ang mission po ng Panginoon ay empower tayo ng Holy Spirit. And His mission, Jesus' mission was empowered by the Holy Spirit. Ang Panginoon, He focused on restoration. Restoration of what? Restoration of our relationship with God. Centered po ang kanyang pangangaral doon po sa tayo ay mailapit sa Diyos. Centered on proclaiming God's favor sa bawat isa po sa atin. And as followers of Jesus, tayo po ay ini-invite to carry this mission forward. Yung po binanggit natin. To proclaim good news to the poor. To proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. To set the oppressed free. And to proclaim the year of the Lord's favor. Let us carry out this mission forward. Ano po? Paano tayo magiging bahagi dito? Ibahagi natin si Jesus. We're not the ones who bring healing. We're not the ones who bring hope. We just point them to Christ. And there they will find healing, hope. Because we live in a broken world.
Many are broken. Eh tayo nga broken na eh. But we find healing in Christ. We are okay in Christ. Nasa Kanya tayo. And that is enough. And He is more than enough. Amen. Let's all stand po. Thousand generations falling down worship, we sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And if you walk in freedom, Hallelujah. and if you bear His name, Salamat po. we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing a song. Hallelujah. Sing a song forever and amen. And the angels Salamat, cry, Panginoon. holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. Hear people sing, Salamat po. holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them. All thrones and dominions,
all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, Every tongue confess. holy. Yes, Lord. All Hallelujah. creation cry, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Oh, Dios. Holy, you will always be. Holy, holy for. Oh yeah, always be. Holy, holy for. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Ginoo. Salamat, Diyos. Kay kang presensya ang iningabak. Salamat po. Salamat po, Panginoon. You will continue to empower us with your Spirit. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng ministeryo, Panginoon, ng restoration. Salamat, Panginoon, na ang favor mo ay binibigay mo po sa amin as we continue to put our faith in Christ. Salamat po. Lord, gamitin mo po ang aming mga buhay. We pray that many people will come to know Jesus Christ through our lives. Na marami kami, Panginoon, Lord, na mga kaibigan, mga mahal sa buhay, we will point them to Jesus Christ. Ang kailangan nila ang Panginoon. Kailangan namin ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, nihiling namin ang paghipo mo sa aming mga puso. Ang pagsasalita mo, Panginoon, sa amin. Continue to touch our hearts, O God. Lord, we continue to acknowledge you as our Lord and our Savior. Salamat po. Salamat po sa inyong anointing sa amin. Salamat po. Thank you, Lord, na pinili mo po kami, O Diyos, upang ibahagi ang iyong mga salita, upang ibahagi, Panginoon, ang kaligtasan na nasa aming Panginoong Jesucristo, na aming naranasan, Panginoon. Meron kami kaligtasan at yun ay ibabahagi namin. Salamat po. Salamat. Lord, we continue to honor you, to praise you. Salamat po. Lord, ang inyong pong mga anak na narito, pagpalain mo sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone.